Hi, magandang araw po sa inyong lahat. Pasensya na po sa aking boses at ako po ay talagang nilalagnat. Kami po halos lahat dito sa bahay ay nilalagnat. Siguro po dala po ito ng pagod, dala po ito ng sobrang sa panahon, papalit-palit na panahon. At syempre yung pagod na rin po na ang dami ko pong talagang inasikaso nung nandito yung mami ko. Talagang I spent time with her. Talagang lahat po kami ay walang inaksayang sandali. Kaya siguro hindi na rin tayo bumabata. Talagang binawian tayo ng pagod, no? So ngayon po kahit ako ay may lagnat, gusto ko pa rin po kayong bigyan ng reading of the day kasi kahit po natutulog ako, naiisip ko po kayo. Kailangan ko pong tumayo at basahan kayo ng reading of the day dahil hindi rin po ako makakapahinga ng maayos kakaisip po sa inyo. So ngayon po ay simulan na po natin. Ano po kaya ang makikita natin sa reading of the day today? Isipin niyo lang po na ako ay nasa harapan niyo. Ayan. Ipag-pray niyo din po ako dahil masakit-sakit po yung mga kasuka-suka ko. Ayan. Tingnan po natin ano po ang mababasa natin sa reading of the day today. Pili po tayo ng 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Dito rin po, pumili rin po tayo ng 10. Okay. Okay. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay. Tingnan na po natin ano po ang ating makikita. Nako. For your first card alone this is all about confusion, brutality, and chaos, no? So, totoo lang po ngayon, kung makikita nyo po itong taong to, or mababalitaan nyo po na ang taong to ay masaya, hindi po siya nagpapakatotoo sa sarili niya, no? Ayaw niya po talagang makitaan siya ng kahinaan, ayaw niya po makitaan siya ng kalungkutan, pero ang nararamdaman niya po ay sobrang pagkagulo ng kanyang isipan. Ang nangyayari po sa kanya ay napakagulong relasyon, brutality, and chaos, no? Mga talagang hindi po ayaw niya pong ipakita talaga kung ano po ang totoong nangyayari sa kanya sa katotohanan, talagang hindi po siya nagpapakatotoo sa sarili niya dahil ayaw niyang makitaan mo siya ng kahinaan.
ayaw niyang makitaan mo siya ng kahinaan. No? Talagang ang lalaking to, bilib po talaga ako sa ego nito. Bilib po ako talaga sa pride, no? Bilib po ako sa ego nito, bilib din po ako sa pride nito. Tindi. Oh. Ayan, no, kahit ayaw niya pong sabihin sa'yo, aminin sa'yo, may pinagsisisihan niya rin po yung nangyari sa inyo, no? Sa totoo lang po, may pagsisisi po talaga itong taong to. Hindi lang po niya talaga mabanggit-banggit. Ayan, no? Loss, grief, and self-pity. Sa nakikita ko po talaga dito ay grabe po ang self-pity nito, no? As a matter of fact, talagang makikita mo talaga sa kanya na pinagluksaan niya naman din yung nangyari sa inyong pagkawala nyo, no? Dinamdam din naman niya yung loss mo sa buhay niya. Kaya lang ayan, no, parang sa nakikita niya, hindi din siya, hindi niya rin mapakita ng sobrang, hindi niya din mapakita sa yung sobrang nararamdaman niya. So, yung lungkot niya, yung lahat, hindi niya po napapakita sa iyo. Why? Because ayaw niya pong magpakatotoo sa sarili niya. Ayaw niya talagang makitaan mo siya ng any negative or negativity, no? Kasi talagang ayaw niyang makita mo na nagsisisi siya. Ayaw niyang makita mo na malungkot siya. Parang gusto niyang pakita sa iyo at panindigan sa iyo na masaya po siya sa kanyang ginawa. Well, in fact, hindi po totoo. Emotional immaturity. Ang taong ito po ay nakikitaan ko ng hindi pa po siya, kaya ganyan siya na ayaw niya magpakatotoo sa sarili niya. It is because ayaw niya ngang makitaan mo siya ng kahinaan dahil hindi pa siya ganun matured enough na pag-usapan niyo lahat. No, emotionally nangingibabaw pa rin po sa kanya yung kanyang lungkot, yung kanyang pride, yung kanyang ego. Yun ang mahirap dito, no? Yung nangingibabaw, yung ego niya po, no? At hindi niya po akalain na nararamdaman mo naman at nakikita mo naman na kahit ganyan ang pinapakita niya na masaya siya, masaya sila, pag tinignan mo po ang itsura nito, kapatid, kilala mo siya. Tumanda, naging haggard, lumungkot ang mata. Alam mo po sa sarili mo kung ano ang katotohanan. Mararamdaman mo po yun. You have a gift of instinct and intuition. Mararamdaman at mararamdaman niyo po yun. Forgiveness and recovery. Sa totoo lang po, no, pinatawad mo na tong taong to kahit hindi pa siya humingi ng tawad sa'yo because ginawa mo yan para makapag-move on ka, para sa sarili mo, no, hindi na para sa kanya, no. Ayan yung mahirap oh. Disconnected na, no. Disconnected na ang taong ito, sa totoo lang, no. Disconnected siya sa maraming bagay, no. Disconnected siya sa mga tao sa paligid niya. Disconnected. Ayaw niyang ipakita yung feelings niya sa ibang tao. Most of the time, ina-isolate niya po. O gusto niya lang muna pong mag-isa. Ina-isolate niya talaga yung pakiramdam niya na ganito yung totoong nararamdaman niya. Ayaw niya pong makita ng ibang tao. Kaya kung sa ibang tao po na hindi siya kilala, i-imaginein po or sasabihin po na masaya siya. No, isolation, kakasabi ko lang. Disconnectedness, isolation. Ayaw niya rin po yung time na, ayaw niya rin po yung tipong pinag-uusapan siya.
hindi niya rin po gusto na pinag-uusapan siya. That's why ina-isolate niya rin po yung sarili niya kasi ayaw na ayaw po ng taong ito na pinag-uusapan siya. Kaya po, ayan po yung nangyayari, no? Gusto niya po na maging maayos siya sa harap ng maraming tao para pag nakarating po sa iyo, ang iisipin mo lang po ay maayos siya at hindi po siya tipong wala sa sarili, tulala at malungkot. No, gusto niya pong isipin mo na he is totally fine at ang relasyon po nila na Tiyabalitang Palaka ay masaya, pero hindi niya po pinapakita sa iyo kung ano po talaga ang nangyayari dito, no? Ayun, there's home conflict and lack of support. So makikita mo po talaga dito na hindi po kayang suportahan ni Tiyabalitang Palaka siya 100%. No, kung makikita niyo po dito, ang aakalain niyo po talaga dito is sobra silang saya. Pero hindi po, hinahanap po niya ang pag-aalaga mo. As a matter of fact, hindi niya po kakayanin yung pag-aalaga. Hindi niya po kakayanin mapunta sa iba yung pag-aalaga mo po. Kasi somehow, yun po yung pinaka-namimiss niya sa iyo, yung pag-aalaga mo. No? Hindi man po niya aminin, sabi ko nga sa iyo, hindi ka man niya aminin ganyan na namimiss niya yung pag-aalaga mo, pero yun po ang isa sa mga bagay na namimiss niya po sa'yo. No direction, very unpredictable ang nangyayari sa buhay niya ngayon. He is just going with the flow, pero matigas pa rin po ito. Oh, talagang authoritative pa rin siya. Talagang siya pa rin ang masusunod sa buhay niya kahit malungkot na siya, kahit ano, tatayo siya at paninindigan niya po kung ano man yung ginawa niya sa buhay niya, kahit na alam niya po na mali pa ito. Lalo na po dun sa mga lalo pong gulo ang utak ng mga lalaking nakabuntis ng kanilang Tiyabalitang Palaka. No, somehow paninindigan nila yan, pero up to ano lang yan may ano lang, up to what extent lang ba ang pagpapanindigan nila dyan. Sinasabi ko po sa iyo, there will come a time na iisipin mo po talaga na hindi pala talaga sila masaya, or makikita mo po talaga na ay hindi pala talaga sila masaya. No, mayroon ako nakikita dito na success para sa iyo, kapatid. Huwag ka pong mainip, no? Darating po sa iyo ang success na inaantay mo. Okay. Maging kalmado ka lang daw po at darating po sa iyo ang blessing na para sa iyo. Hindi po natutulog ang Diyos, mga kapatid. You will always be protected by the divine universe. Hindi ka po niya papabayaan. As a matter of fact, hindi ka po niya pinapabayaan. Why are you surviving each and every day? Because sa ating divine universe, hindi ka po pinapabayaan. Meron na pong good luck na parating sa iyo. Nag-change na po ang gulong ng buhay mo, no? At hayaan mo rin din po silang umikot, no? Sila po ay lack of purpose ang buhay. Dinadivert lang po nila sa mga material na bagay, sa paalis-alis, at sa kung ano pa man. Ano? Lagi nilang dinadivert para hindi po sila mahalata. No? Pinapakita po nila marami silang pera, alis dito, alis doon, pero sa totoo lang po, pinag-aawain din po nila ang pera. There's panic, may panic po ako nakikita dito, at ang mga responsibilidad na hindi niya rin po kayang panindigan, hindi niya rin po kayang yun nga, hindi niya kayang panindigan at talagang nabibigatan siya
sa mga responsibilidad niya kay Chabelitang Palaka. Samantalang noon daw ay napakasaya ng samahan nyo at less burden sa kanya dahil ikaw talaga ang nag-aalaga sa kanya. As a matter of fact, binihisan mo po to at ginawa mong tao. I'm sorry for my word. So yan po ang ating first reading of today. Hindi siya nagpapakatotoo sa sarili niya at ayaw niyang makitaan mo siya ng kahinaan. Yan po ang ating first reading of the day. I hope na panood nyo na po yung first, second, and third reading for the day kahapon. I promise to have another reading para sa inyong lahat para makapagpahinga rin po ako ng maayos dahil hindi ko po kayo naiisip na wala pa po kayong reading of the day. Maraming po salamat sa inyo. God bless you all. I love you all from the bottom of my heart. And for those of you who wants to know if this is really for you, kindly give me a like and comment down below para alam po natin kung ito po ay para sa inyo talaga. You can message me po at Lady Lee Elena FB channel or FB account. That's my only official and legit FB account. Diyan nyo lang po ako makokontak, matatawagan at matetext. So, i-follow nyo na rin po ako kasi po minsan po minsan po ay ako ay tumatawag randomly sa aking mga followers para po makamusta. And malay nyo po, pagtagpuin din ng tadhana ang ating mga makatawag po ako sa inyo. Okay? For those of you who would like to give me a super thanks, if nag-resonate sa inyo or na-appreciate nyo ang ating video, I would really be grateful for that. Sa super thanks po. Thank you very much and God bless you all. I will be back for another reading. Meron lang po akong pupuntahang charity mamaya kahit medyo masama pa rin yung pakiramdam ko, but I promise to give you another reading. Maraming salamat po sa lahat sa inyo. Life is short, don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo na kahapon. Just surrender everything to the divine universe. Just let go and let God write your life and love story. I will be back for another set of reading, but for the meantime, to all my Lady Elena, solid loyalista, family, friends, and subscribers, I love you all from the bottom of my heart. Maraming po salamat sa inyo. God bless you everyone. I love you. Bye!